Hi everyone, our criminologo here. Tips pagkatapos nyong mag-take ng oath as criminologist. Siyempre, unang dapat nyong gawin di mag-secure ng trabaho. Lalong-lalo na kung balak nyong mag-apply sa uniform service. Kasi siyempre, hindi lang naman kailangan physically and mentally fit ka kung sakaling papasok ka na sa uniform service. Kailangan din financially ready ka. Ngayon, para sa mga registered criminologist natin dyan na nagpe-prepare pa lang, wala pang balak pumasok sa uniform service, meron akong tips na i-share sa inyo para at least kahit papaano hindi nasasayang yung taon nyo at maging productive pa rin kayo as professional. So una, mag-enroll kayo sa mga schools na nag-offer ng Master of Science in Criminal Justice. Okay? So, at present, marami ng mga schools ngayon sa buong Pilipinas na nag-offer ng MCJ. Okay? Yung iba nga, pure online Okay? At ang kinaganda pa, may ilang mga schools ngayon na affordable yung tuition fee. In fact, mas mataas pa nga minsan yung tuition fee sa college kaysa sa masteral. Habang nagpe-prepare ka, physically and mentally and financially, okay, enroll ka sa master's degree. Tapos, kahit makakuha ka lang ng unit sa isang taon lang, kung sakali man, meron ka ng 24 units kung semestral yung school. Tapos, pwedeng 36 units kung sakali mang trimester. So, kasi kapag kayo nag-apply sa PNP or sa kung saan mang uniform services yan, plus points kasi kapag kayo ay may earned units sa masteral. Kaya kung ako sa inyo, i-take advantage nyo yung opportunity na makapag-enroll kayo sa mga schools na nag-offer ng master's degree. Anyway, that also applies pati sa mga kapwa natin dyan ng mga criminology graduates na hindi pumasa sa licensure examination. Actually, habang kayo ay nagpe-prepare for the licensure examination, pwede na rin kayong mag-enroll sa master's degree. Actually, ano rin yan yung ituturo din dyan sa masters o aaralin nyo sa masters is somewhat relevant din naman sa mga possible na topics na re-reviewin mo sa licensure examination. So imagine, nagre-review ka na tapos nakakapag-earn ka na ng unit sa masteral para pag pumasa ka, o di madali ka na lang makakapasok sa service gawa ng meron kang masteral. Okay? Kalawa, pwede kayong mag-take or mag-enroll ng Certificate of Professional Teacher Education. Ano yan? Yan yung sinasabi nila na 18 units na EDUC units na kung saan pag natapos niyo yung program na yon ay papayagan na kayo na mag-take ng licensure examination for teacher. Okay? So pero syempre, ang goal mo dyan is makasecure ka ng certificate na yon, and that will allows you para makapagturo sa senior high school. So kung ayaw mong pumasok sa ibang mga private employment, o di mag-enroll ka ng Certificate of Professional Teacher Education. May ilang mga schools na nag-offer ng 1 semester lang yan, 18 units, may iba 2 semesters. Pagkatapos mo niyan, pwede ka munang magturo sa senior high school. May mga schools na nag-a-accept ng kahit passers, kahit completers lang nung short na program na yon. Kaya kung gusto mong mag-take ng LET, edi mag-take ka. But the point is, pwede kang makasecure ng employment sa education industry. Okay? Ikatlo, pwede kang pumasok sa mga private security industry. Okay? So, huwag nyo ikakahiya kung sakali man. Hindi kasi, mayroon kasing mga criminologists na hindi nila talaga forte yung magturo O kaya, hindi nila forte talaga yung mag-aral muna. Okay? So, pwede kayong mag-seek ng employment sa mga private security industry natin. Okay? Sobrang dami ng recruitment ngayon sa mga private security agency, company guard forces. O pwede kayong
apply dyan. Pero syempre, kumuha muna kayo ng LESP. I believe merong mga security agency ngayon na nag-offer ng try now pay later. Okay? So kung talagang wala kayong budget para makasecure ng LESP, edi try nyo mag-avail ng ganong klaseng promo. O kaya pag-ipunan nyo na lang, I highly encourage na kung balak nyo man pumasok sa security industry, pag-ipunan nyo na lang yung pagkuha ng LESP. Tapos pwede kayong mag-apply as security officer, security guard. Much better kung sa mga corporate, pasok kayo doon. So habang nag-work kayo as security professional, private security professional, nakakapag-ipon na kayo, and at the same time, yung trabaho nyo as security professional magagamit nyo as relevant experience kung sakali man napapasok kayo, especially sa uniform service. So yun yung mga tips na pwede kong ma-share sa inyo kung sakali man na hindi nyo pa alam yung gagawin nyo pagkatapos nyong mag-take ng oath. So good luck sa mga future endeavors nyo, mga criminologist.